kaibigan, itour ko lang kayo dito sa Siem Reap ko na stay. So, ayan, pagpasok nyo, makikita nyo ref, yung lutuan, may stove sila. Ayan, may stove din. Dito yung CR. Ayan, yung CR. Ayan, may CR dito. Maganda yung shower dito mga kaibigan. Isa sa mga pinakamagandang shower to na napuntahan ko. Sobrang sarap ng shower nila. Tapos dito yung toilet, dyan ang toilet. So yun lang yung CR. Tapos dito, ito malapit mga kaibigan, ang ganda dito talaga. So yan, meron dito mga kitchen amenities. Pasensya nyo na yung mga dumi ko dyan, mga plastic and shits. Ayan, so meron dito, ito maganda to. Ang ganda, tapos yun. So maganda yan, tapos meron ka ditong workstation, no? Sabi lang natin. Tapos may extension din sila na pwede kang dyan mag-work. So hindi ko lang na-picturean yung laptop ko nakalagay dyan kanina kasi nagpaalis na rin ako. Then may dedicated na chair, computer chair. Then dito naman mga kaibigan, may TV pala dito, hindi ko napansin. Hindi na rin naman ako nanonood ng TV. Then pagpasensya nyo na yung gamit ko, paalis na rin kasi ako. Yan, so ang ganda dito, ang chill. Then meron yan, upuan dito, sofa, yan. Then dito may mga extension din ulit dito na sobrang ganda. Kasi talagang pag marami kang pwede i-charge yan. Yan. Then ito yung kama, maganda, comfortable, malambot siya. Ay, malambot. Nakatulog naman ako ng masarap. Then, ayan. Ayan yung kama, may mga unan. Tapos dito may mga mga ano to, ang mga panglaban nyo, mga hanger, ganun. Tapos kung gusto mo naman mag-slow lang ng magpahinga dyan, meron din tayo itong chill na pwede kang tumambay dito. Yun nga lang, ano lang dito, wala kang namang view dito sa gilid kasi nga nasa pinakadulo tayo eh. Yan, tapos ito ako si KB. Tapos dito may balcony rin. So dito ako nagsasampay kanina. So ayan, yung balcony, no. Ayan. So overall stay ko dito mga kaibigan. Mare-recommend ko tong lugar na to. Although ang problema ko lang dito sa lugar na to, yung pagpunta ko sa mga kainan. Parang mas gugustuhin ko kung tumira dun sa malapit sa pub street or sa city center kasi nga yung mga kainan, wala ako dito makainan. So kailangan ko pang mag-grab ng tuk-tuk. So yung tuk-tuk naman dito mga kaibigan, mga 4,100 riel lang or minsan pinakamataas ko atang riel is 5,200. So siguro mga 60 pesos lang sa atin yung bayad. Mabilis din naman. So talagang pagkakain ka, pupunta ka talaga sa city center. Pero overall, yung stay ko dito sobrang convenient din. Kasi katulad niyan, kahapon, humingi ako ng panglaba, mga washing detergent dun sa host. Binigyan agad ako ng detergent. Although madaling araw pa ako nag-message nun kasi nga kahapon nagpunta ako Angkor Wat. Then nag-message lang ako sa kanya bago kumalis. Nag-reply agad siya, sabi ko, you can reply later, it's too early. Then yan, iniwan niya na lang daw yung detergent dun sa security guard. So pag-uwi ko, kinuha ko lang sa security guard. Minsan kailangan mong gumamit talaga ng Google Translate kasi nga di naman lahat nakaka-speak ng English dito. Talagang sila, hindi ko alam kung ano language ng mga Cambodian, pero sobrang babait nila dito, sobrang responsive, okay dito. Yung bad interpretation ko sa Cambodia na para bang nakakatakot, kinakabahan ka, hindi safe. Hindi, ang solid dito mga kaibigan eh. Yun yung siguro yung stigma sa mga napapanood natin na hindi maganda sa Cambodia. So, ito lang yung napuntahan ko na city sa Cambodia, Siem Reap. Di ko na tinry yung Phnom Penh kasi parang sabi dun sa reviews na napanood ko, parang wala ka rin masyadong magagawa dun. Then Angkor Wat lang talaga yung parang sikat na lugar din yung pub street dito sa Siem Street. So kagabi nag-pub street din ako, kumain ako ng yung crocodile na loklak. So hindi ko alam kung luto nun. So nung isang araw dapat chicken loklak or pork loklak lang, kaso parang beef yung loklak. Pero na-enjoy ko yung pagkain. Kinakabahan na ako kumain ng beef ngayon kasi syempre baka tiranin tayo ng gout, wala ako sa Pilipinas. Pero may mga gamot naman tayo. Yeah.
So overall mga kaibigan, yung stay ko dito sa ano na to, lugar na to, sobrang solid. So kung gusto niyo bumisita sa Siam Reef, suggested ko tong lugar na to. Yun nga lang, kailangan yung magtuktok. Pero sobrang convenient dito mga kaibigan. Tuktok mo siguro 2 minutes, 3 minutes, may mag-accept na sa'yo, hatid ka na dun sa city center kung saan mo gusto. Then yung ano na to, Airbnb na to mga kaibigan, rin sila, nagpaparent ng bike, $3 per day. Then kung marunong ko magmotor, $7 per day. So parang okay na. Per day naman yun eh, $3. So $150 ka per day, then pwede ka na mag-travel. Ang hinahingan ako, sayang wala silang parang electric bike na for rent. Pero dun sa city center mga kaibigan, nakakita ako ng ng electric bike. So pwede nga magrenta. Yun nga lang, hindi ko na na-check yung price kasi nga hindi naman ako sobrang tagal din. Umulan din kagabi, so hindi na rin talaga ako nakapag-explore. So umalis lang ako ng mga bandang pa 7 na. Kasi nga doon, at least doon, hindi na naulan nung nagpunta ako ng Pub Street. So medyo, yung una kong kakainan, Marnum. Basta yung Marnum restaurant, sarado pala. So nangyari, naglakad ako, binaba ako ng Grab ng daan kasi nga may festival din dito. So binaba niya ako, ngayon nagre-request ako kay Grab na i-refund kasi nga hindi ako nababa dun sa mismong lugar. Naglakad ako na sobrang layo, then ayun, pagdating ko doon, sarado pala. So parang ang nangyari, bumalik na naman ako, nagpunta ako ng Pub Street doon. Nag-grab ulit ako simula doon. So sabi ko, parang mura lang naman yung grab dito, unlike sa Bangkok na mahal. Ayun, so okay naman. Overall experience, okay din yung tours ko dito, yung Angkor Wat, din yung Kung Pluk na village. Sobrang okay mga kaibigan. Na-enjoy ko yung sa Kung Pluk, marirealize mo na, swerte ko na at least maganda yung kung nasa man ako, kung nasa Pilipinas ako, may mga mas worse pa pala na nakatira. Grabe talaga yung nakita ko doon. Talagang makakapag life changing sa'yo pag napanood, nakita mo kung paano sila manirahan doon sa floating village niya. Parang bang, di ko ma-imagine sa sarili ko na natitira doon, parang ang hirap. Then, yung sa Angkor Wat, sobrang solid, sinundo ako dito, 4 o'clock ng umaga. 4:16 to be exact. Sinundo ako ni tropa dun sa baba, nandun sila bus. So ako yung pinakaunang sinundo. No? So napaka-okay talaga nung nila tropa dun. Si Ri. So recommended ko si tour guide Ri dito. Napaka-friendly niya and yung English niya napaka-fluent. Para bang basta lupit din ng English niya. Yun. Understandable talaga din yun nga, ina-explain na kinukwento talaga ng mga tour guide anong meron dun sa lugar na yun. Ano pa? Yun, sa Angkor Wat, nakapag-explore ako ng sobrang ganda. So, ang binayaran ko dun sa Angkor Wat is $37 USD So, pumapalo yun sa atin ng mga 2,000, mga ganun, 2 plus. So, binayaran ko lang yun gamit yung card kasi ayoko nang mag-cash. Then, lahat mamaya ng cash, ipapatranslate ko kay dollar. Then pagdating ko ng Vietnam, Hanoi, ipapatranslate ko ng dong. Kasi alam ko dong, ang Vietnamese dong ang common currency doon. So dito kasi dalawa yung currency. Pwede kang mag-dollars, pwede kang Cambodian riel. Kaso, nakakalito kasi. Sobrang malilito kang mga kaibigan. Buti na lang, may mga breakdowns ako ng costing. So gagawa ko na separate videos kung ano yung mga costing na cost of living lang yan cost of living. Then meron din ako ng mga clue kung ano yung mga ginawa ko activities. So pag tapos tong trip na to, yun, i-share ko sa inyo. Tapos ano pa? Ayun, so tingin ko yun lang mga kaibigan. Mag-check out ako dito mga 10 o'clock. Then iniisip ko pumunta na agad ng airport kasi yung biyahe papuntang airport 1 oras. So 11 nandun na ako. 12:12. So halos 3 hours pa rin ako aantay, or tingin ko mag city center muna ako, drop muna ako city center tapos grab ng pasasakyan dun sa kung nasan man ako. Yun, so yun ang mga iniisip ko, no. So ayan mga kaibigan, no, sana na-enjoy niyo yung video. Share ko na lang din yung mga trip ko sa Angkor Wat. Then yan, gamit na gamit yung mga Uniqlo ko na damit dito. So susunod na pagta-travel ko, travel light. Alright. Ayan mga kaibigan, so nandito tayo sa Try Me Restaurant sa Cambodia. So papunta na ako ng Hanoi. So ito yung pagkain dito. Ayan, loklak chicken to, then isang fried rice. Ayan.
ng tao kasi 9:49 pa lang, no? Ng umaga. Alright. So, punta na ako ng Hanoi mamaya. Alright, bye-bye. Yun mga kaibigan, no? Goodbye na tayo sa Cambodia. Siem Reap, no? Ang ganda na ito. Goodbye Siem Reap. Here we go. Kumuna tayo dito. Alright. Dito na yung mga pa-Hanoi. Gate 10 to Hanoi. Alright. Konti lang din ng tao. Yan. Hindi na. Nandito na tayo sa Erman to. Nawala na yung dalawang foreigner. At least dito mga kaibigan. Yung mga nakikita kong foreigner, doon sa kanina ko dinadaanan, wala talaga. So, may mga kapihan dito. La Capo Cafe. Mga puro foreigner yung nandito. Siguro yung sinasabi ni Ice na kapihan, no? Nahanap ko yung mga restaurant talagang kahit pa paano may mga foreigner, ibig sabihin, nag-research sila. Dito parang puro local eh. Parang mga takot sila ito. Bia. Antuk po. Okay. Ito mo, dito tayo kakain mamaya. Antuk po ako. Thai hot pot. Hot pot? Shit, ayoko na. Bia Bar. So ito parang center na to. Tama ko nakikita mo tao. Yan, mukhang ito na nga ang center. Yan. Dito tayo kainan, no? Itong street na to, hindi ko alam paano street to. Baka dito na yung kainan. Ban Phuc-Lam. Gutom na ako. Oh, may mode of transport silang gano'n, no? Nakabike. Yan na naman yung mga yan na naman yung mga motor, no? Naglalakad na ako sa gilid eh. Spa, massage. Okay, no? Marami kainan dito.